Hi guys! Pag-usapan natin ang Davao City. Naging piniflex ng mga DDS or ng mga DD sheets na ang Davao City daw ay napakaganda, kesyo malinis, at panay nga ginagawa nila, kinukumpara nila ang Davao, tapos Tacloban, pati yung mga public market. Palagi nilang piniflex na maganda daw, malinis ang Davao. Minsan nga, papakita pa nila na sa Davao daw, wala daw mga kable na dikit-dikit at sali-salibat. Pero guys, para namang hindi natin alam na meron namang mga lugar sa Davao na sali-salibat din ang mga kable. Ibig sabihin, pinipili lang nila yung mga lugar na kanilang pinapakita. Pero wag ka mga kaibigan, may mga lugar sa Davao na tinatago nila dahil eyesore at hindi magandang tingnan. Lalong-lalo na, ito ay magiging kasiraan nila. Kasi biruin mo guys, sila na halos ang humawak sa Davao City. 'Di ba? So mga kaibigan, tingnan natin ngayon kung ano yung sinasabi ko. Tingnan niyo ito mga kaibigan. Ito lang naman ay isang slum area na hindi nila pinapakita. Tingnan natin. So yan po. Yan ay 4 na kilometro na slum area. Legit, mga kaibigan. Davao City. 4 na kilometro yan. Tingnan nyo, ang daming basura, di ba? Daming basura. At yung mga bahay, kita nyo naman, halos parang matutumba na, di ba? Parang babagsak. Yan ang looban. So yan, tingnan niyo mga kaibigan. Ang tanong, binibigyan kaya sila ng ayuda ng mga Dutertes? Kasi hawak nila ang Davao for how many decades, di ba? Inaasikaso kaya sila ng mga Dutertes? Alam niyo mga kaibigan, ang pinakatanong ko dito, alam naman natin mga kaibigan na si Pulong Duterte ay merong 51 billion na kung titingnan natin, tama yung sinasabi ni Senator Trillanes na kung yung 51 billion sana ni Pulong Duterte ay pinagpatayo niya ng mga low-cost housing, hindi wala na sanang squatters sa Davao City. Tama naman, di ba, si Senator Trillanes? Kung talagang concern sila sa mga mahihirap, katulad ng madalas na sabihin ni Digong na nagugutom daw yung mga tao, at saka ni Lucring na nagugutom daw yung mga tao, kesyo asin na lang daw ang inuulam. Guys, para sa mga Duterte, ilang dekada nilang hinawakan ng Davao, pero may ganito pa rin. Ano to? So lumalabas mga kaibigan, na yung sinasabi ni Lucring tungkol sa mga politiko ay nag-a-apply pala sa kanila. Remember yung sinabi ni Lucring? Na gusto daw ng mga politiko na mag-stay, na mahirap. Yung mga mahihirap kasi ginagamit daw ng mga politiko yung mga mahihirap kapag panahon ng eleksyon. Guys, so ngayon mapapaisip tayo na lahat talaga ng sinasabi ni Lucring ay tungkol sa kanila. At remember, yung sinabi pa niya na may mga lugar daw sa Mindanao na talagang sobrang hirap daw talaga. At yung mga politiko ay ginagamit daw talaga literally ng mga politiko. At kapag panahon ng eleksyon, binibili ang kanilang mga boto kasi talagang sobrang mahihirap sila. So ngayon nare-realize ko na yung mga sinasabi talaga ni Lucring, may personal knowledge siya. Dahil
baka ito yung sinasabi niya. Baka ito yung sinasabi niyang may lugar sa Mindanao na talagang mahihirap. Davao City. So, dito pa lang makikita mo kung talagang concern sila sa taong bayan, bakit may ganyan pa rin sa Davao City? Ang laki-laki ng pera ni Pulong, saan niya nilagay? Na nagbabaha naman sa Davao, bakit ang sinasabi nilagay daw sa flood control ng Davao City? Pero nagbabaha pa rin naman sa Davao City. Tapos makikita mo sa social media, yung bahay ni Pulong, napakalaki. Mansion, ang laki, ang tataas ng mga wall, ng mga gate. At napapaisip ka, 51 billion. Doon ba nilagay ang 51 billion? Nagtatanong lang tayo kasi nakakaawa ang mga kalagayan ng mga taong ito sa Davao City. Hindi man lang ba naisip yan ng mga Duterte na paggawan sila kahit locus housing? The fact na sila ang namumuno sa Davao for how many decades? Gosh, 1986 pa lang, nandyan na si Duterte. Nag-start siya as vice mayor and then 1987, mayor ng Davao. My God, ganito ang itsura. Sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, sa aking mga huling vlog, kapag sinasabi ng mga DD sheets na maganda daw at malinis daw sa Davao, palagi kong sinasabi, sa tingin ko, mas maganda at mas malinis sa Ilocos Norte. Hindi dahil maka-BBM ako. Guys, taga Mindanao ako no? Taga Mindanao ako. So, supposed to be dapat Duterte ako, di ba? Pero ayoko sa Duterte. Marcos ako. So, hindi dahil sa maka-Marcos ako, kaya ko nasasabi yun. Pero ang nakita ko kasi mga kaibigan, 2 beses na ako nakapunta sa Ilocos, no? Sa nakita ko, wala pong mga ganitong bahay. Guys, ang lalaki ng bahay sa Ilocos at mga bato. At wala po ako nakita doon na squatter. Walang squatter sa Ilocos. My God. Katulad nito. So, hindi man lang yan napaayos ng mga Dutertes. Hinayaan nila na merong slum area sa Davao City at ipinapakita lang nila yung magagandang part ng Davao City. My God. Saan nilagay ni Pulong Duterte ang 51 billion? Alam mo mga kaibigan dapat talaga tingnan, imbestigahan, saan nga ba nilagay ni Pulong Duterte ang 51 billion? My God, ang laki niyan. Pera natin yan. Pera yan ng taong bayan. Ito nyo, for 4 kilometers na slum area, Davao City. Diba? Hindi yan pinapakita. Itinatago nila yan. So, anong ginagawa ni Sara? Anong ginagawa ni Duterte? Kinikip nila yan para magamit nila ang mga taong yan sa eleksyon? O guys, parang meron pang nagsasolvent doon napansin niyo ba guys? Parang may nagsasolvent. Ayun o. Nagsasolvent ba yun? Tingnan natin Ayan Sandali. Parang nagsasolvent yung ito yun nagsasolvent guys. Mga DDS. Mga DD sheets. Yung Davao City 4 kilometers slum area.
Kini dalan diri pa kustal te. Nakakahiya ang mga Duterte.